malakas. Yeah? Wish ko nga sa ICC kunin na nila si Sara Pusit para masaya. Malapit na yan, ma'am. Huwag kayong mag-alala. Haploid of UST and kay Priscilla Canlapan. Miguel of shoutout po. Dito tayo ha, mga kababayan. Sa pulis, naalala nyo dati yung pulis na nagwawala na kahit pa presidente ka, kahit pa ikaw yung namuno sa aming bansa, wala akong pakialam kung ano yung utos mo. Pag mali ka, mali ka. Ito yun, no? Kita nyo yung pulis na yan? Ayan, tinanggal sa serbisyo. Ayan. Tinanggal sa serbisyo. Panoorin natin, pakinggan natin. Leia, bukod sa pagtanggal sa kanya sa serbisyo, ano pa ba? Yung kaakibat na parusa na ipapataw dyan sa police blogger. Ma'am Lucy Vargas Iloco. Hindi na rin makapagtatrabaho pa sa anumang sangay ng gobyerno. Itong si Patrolman Steve Contillas. Matapos nga ayon dito, yung pulis na nambatikos kay PBBM na hindi sumunod nung pinaaresto si Digong at nagbablog-blog, tinanggal na sa pwesto at kinasuhan pa ng sedisyon. Citing to sedition ang kaso sa kanya at tinanggal sa pwesto at, mga kababayan, hindi na siya maaari na pumasok pa sa anumang posisyon sa gobyerno. Naku, parang na-useless yung license. Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan, ito, DDS ito. Tanungin ko kayo, tinulungan ba kayo ni Sara? Natulungan ba kayo ni Digong? Ito lang naman ang tanong ko mga kababayan. Dito ba sa pagtanggol-tanggol ninyo kay Duterte, dito ba sa pagtanggol-tanggol ninyo kay Sara, natutulungan ba kayo? Yan ang tanong ko ngayon. DDS pag nakasuhan, walang Sara, walang Duterte na tumulong sa kanila. Yung mga, di ba? Ma'am Lids, Karaan, Gigabaan, Marese, Omirese. Naalala ninyo yung mga OFW sa Qatar, nagrally, nakulong, na-deport, nga, tinulungan ba ni Sara? Pinuntahan ba ni Digong? Nga. Pangalawa, yung vlogger na nagpakalat ng fake news na ni-raid yung bahay ni Digong, nakasuhan ngayon, tinulungan ba ng mga Duterte? Wala. Nga. Ito naman, pulis na nagwawala sa kanyang YouTube channel. Ayaw daw sumunod sa utos ng gobyerno kasi illegal daw ang pagkahuli kay Digong. Ngayon, nakasuhan ng inciting to sedition. Natanggal sa serbisyo. Maskin kahit anong posisyon sa gobyerno, bawal na siyang pumasok. Meron bang Digong tumulong sa kanya? Meron bang Sara na tumulong sa kanya? Wala. Nga. Ito mga DDS, aral na to sa inyo. Ito yung magiging lesson learned na hindi lahat sa kakakampi ninyo kay Digong, matutulungan kayo, mapapahamak pa kayo. Ilang taon niyang pinaghirapan itong posisyon na to magiging pulis? Matagal to. Yung pag-aral, pag-training, hanggang sa makapasa, hanggang sa maging pulis, tapos mawala lang dahil sa pagtanggol mo sa putang inang kriminal na si Digong. Guilty sa kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Matapos nga aga ang deliberasyon ay guilty daw itong si Contillas sa naturang mga kaso. Diba? Guilty daw. Ulitin natin ha kasi putol-putol itong putol-putol itong balita. Itong nagbalita sa UN TV, medyo mahina yung boses niya. Ito. Yung kaakibat na parusa na Steve Contillas, matapos nga mapatunayan ng Napolcom and Bank na guilty sa kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Matapos nga aga ang deliberasyon ay guilty daw itong si Contillas sa naturang mga kaso.
kabilang na ang pagiging disloyal sa gobyerno. So, Oo. ganyan, hindi na muli siya makapagtatrabaho pa sa gobyerno. At sinabi din itong si Vice Chair ng NAPOLCOM na si Attorney Karinisan na naway magsilbing babala ang nangyari kay Puntillas dahil sa hayagang pagkiling sa politiko. Ulitin 'Di ba? Dapat kasi sa mga pulis, mga kababayan, bawal ang mga partisan. Yung mga nagtatrabaho kay sa gobyerno katulad ng sundalo, pulis, navy, Coast Guard, lahat ng mga nasa gobyerno, bawal kayo maging partisan. Ang ibig sabihin po doon, wala kayong kakampihan na sinumang politician. Dapat kung ano yung code of ethics, code of conducts na pinapanumpaan ninyo nung kayo ay nilagay dyan sa pwesto na yan, ay dapat yun lang ang sundin ninyo. Huwag kayong magpasulsol sa mga politician. Huwag kayong, pag alam ninyo na ang, halimbawa, gagawin kayong bodyguard, katulad kay Pulong, gagawin kayong bodyguard, dapat pag nakita ninyong mali na, umiwas na kayo kasi hindi na parte ng trabaho nyo yun. Oo. Kaya ngayon, katulad niyan, speaking of Pulong, anong nangyari? Tanggal din. Nahaharap sa kaso. Kasi nga bawal kasi dapat patas lang. Tulad nito, pulis, yaw-yaw ng yaw-yaw. Hindi ako susunod sa iyo kahit presidente ka pa. Kasi mali ang mga utos mo. Hindi dapat ganyan. Sinayang niya lang ang kanyang pinag-aralan. Di ba po, ma'am? Tama po. Nakalimutan niya, Sir Arlanson Lenny. Yung kanyang pinanumpahan na, I am Ken Garcia, the Code of Ethics, Code of Conduct, I will protect the people and serve to the nation. Walang ganon. Nandoon kasi siya kay Digong na do-ni. Ngayong natanggal siya sa position, tutulungan siya ni Digong. Sir Sab Annihilation, may love shout out po. ipinaalala aga ni Kalinisan sa iba pang mga pulis na ang trabaho nila ay to serve and protect the public at hindi dapat maghayag ng kanilang saloobin. Diba? According sa kanilang pinanumpaan, to serve and to protect. Hindi naman nilagay doon to serve the politician and to protect the politician. Ayun, yun ang nangyayari. Yun ang napala. Natanggal siya ngayon sa posisyon, natanggal sa serbisyo. Useless lang yung pagiging pulis niya. Alam nyo, mangyayari dito sa pulis na to, either wala na, magiging miserable na ang buhay niya kasi pag nag-apply siya sa government, hindi siya tatanggapin. Pwede naman siya mag-apply abroad. Ang problema lang, ang tanong kung pagkuha niya ng NBI, kasi syempre mag-apply ka bilang OFW, syempre, di ba, may NBI, police record, police clearance, syempre, ang nakalagay doon, di ba, merong nakalagay doon, no denegatory record. Anong tawag doon sa NBI? Anong record niya? Citing to sedition. Yeah? Yan ang sabi ko sa inyo, mga kababayan. Ka-vibes, Miguel of shout out po. Kahit security guard, di na yan tatanggapin. Yun nga ang sabi nga po. Bawal na security guard sa Pure Gold. Kahit sa security guard siguro kasi syempre hahanapan ka ng record niyan. Try nyo mag-apply ng trabaho sa Maynila, sa Visayas, di ba? Kahit nga buong Pilipinas Anong unang pangangailangang requirements? NBI record, police record. Anong record niya dito? May kaso. Anong kaso niya? Anong kaso niya? Sedisyon. Ano ibig sabihin sedisyon? Pagre-rebuild alam nyo naman dito sa ating bansa, ito sa mga employer sa ating bansa, huwag kayo magalit sa akin kung may mga nanonood sa aking mga amo dyan Hindi ko nila lahat, pero I will tell you frankly, napakataas po ng standards ng ating mga a-applyan na trabaho sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Dito lang sa Pilipinas, degree holder ka pero ano ka? Sales lady. Oo, napakataas ng standards ng mga employer dito sa ating bansa. Degree holder ka. Mag-apply ka lang ng sales lady, hanapan ka ng degree. Ganon dito sa Pilipinas. Kung degree holder ka at mag-sales lady ka na lang, mag-apply ka na lang sa bangko. Bakit mo titinda ka lang, tatayo ka lang buong araw, tapos may degree pang nalalaman?
Hindi ko naman inaano kaya nga isa din po sa rason na kung bakit yung mga kababayan natin mas piniling magtrabaho na maging OFW kasi bakit? Sa ibang bansa kasi as long as marunong ka, pumasa ka sa trainee, ang sahod mo dito na degree holder ka, times 10 ang laki. Tignan nyo yung mga nagtatrabaho sa bangko dito sa Pilipinas, mas malaki pa ang sahod ng katulong na diit sa ibang bansa. Kasi napakataas po ng standards. Magbantay ka lang ng bata sa Singapore, $100 ilang oras lang. Di ba? May 5,000 ka na. Dito, magtrabaho ka sa bangko, poki ng ina. Above minimum wage lang. Sa sahod ka lang ng 50,000 na yung pinakamalaki. Di ba? Kaya nga mas pinili. Kapatid ko, commerce, ang tinapo, sales lady sa SM. Sabi ni Abril Utso. Di ba? Abril Utso. Kasi ang taas po talaga ng standards ng mga employer dito sa Pilipinas. Di ba? Kaya tignan mo, itong pulis na to na dismiss sa trabaho, natanggal. Pag nag-apply to, tapos may record siya, mahirapan to. Kahit mag-abroad siya. Ma'am Elsie Ustari, meron po akong sounds. Diba? Wala po ba akong sounds? Paki-comment po. Ron Prince, Miguel Love shoutout po. And kay LVI 8989. Nakakalungkot nga sa Pinas lang ganyan. Masyadong madiskriminasyon, saklap. Diba? Sabi ni Ma'am H.M. Blue, tama Ken, kaya dakot tai na lang dito sa Israel. Totoo yan. Biruin nyo degree holder. Tingnan ako sa totoo lang. Mama ko kasi dati, nag-aral siya, parang alam mo yung working student. Ang tinitirhan niya, principal. Alam nyo yung principal, nung na-suspended yung principal dahil matanda na Tsaka yung principal na yun, parang siya matandang dalaga. Nag-abroad siya nung na-suspended siya ng halos 2 taon. Nag-abroad siya. Alam mo ba, principal siya sa Pilipinas, pero pagdating doon, tagalaba lang siya ng damit ng matanda sa Europe. Pero yung sahod niya, times 10 ang laki sa sahod niya pagiging principal sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko sa inyo, kakaiba. Lalo na pag nakitaan ka pa, unang interview, pag nag-apply ka sa mga mall, nag-apply ako dati, anong sabi? May mga kamag-anak ka ba na nagtrabaho sa gobyerno? Pag sinabi mong yes, hindi ka tatanggapin. Bakit? Natatakot ang mga employer na kapag hindi nakapaghulog ng SSS Pag-ibig PhilHealth, annually o quarterly, isusumbong mo agad sa government. Ganyan mga employer, iba. Yung mga ibang employer, kinukuha nilang trabahante, taga Mindanao, taga Visayas. Bakit? Hindi agad-agad makauwi, hindi agad-agad makaresign, kahit pagod na sa trabaho, malayo ang uuwian. Tapos ang technique ng ibang employer dito dyan sa Maynila, maggagawa ng staff house yan, yung tutulugan ng mga trabahante. Tapos ang kukunin nilang trabahante, mga taga Mindanao, para hindi ura-uradang makalipad. Kasi yung mga taga Mindanao, takot-takutin mo lang yan, ganun na sa SM, lagi tinatanong kung Iglesia ni Cristo ka. Actually kasi, kadalasan po ng mga nagtrabaho sa SM, mga Iglesia ni Cristo yan. Pag may backer kang Iglesia ni Cristo, lusot ka kaagad. The more talaga, more on, Iglesia ni Cristo sa SM. Totoo yan. Tignan nyo, yung sinapit nitong pulis na to sa kakatanggol kay Digong. Tutulungan ba siya? Ken, kung magagawi ka sa Hong Kong, nasa magawin din sa Macau sa MGM Grand Casino ako nag-work. Sana magkita din tayo. Sabi ni Ram Samonte. Actually, nakapunta din po ako dyan sa may Londoners. Si Ram Samonte, nasa Londoners kami dati. Maganda dyan sa Londoners. Actually, nagpaplano po kaming mag-Hong Kong. Soon. Sana. Awa ng Diyos. Ito na. Lalo na sa pamagitan ng pagbablog. Maraming salamat, Leia Ilan. Ano daw, pinagbawalan pati mag-vlog? Muli ding ipinaalala ni kalinisan sa iba pang mga pulis na ang trabaho nila ay to serve and protect the public at hindi dapat maghayag ng kanilang saloobin lalo na sa pamagitan ng pagbablog. Kaya nga ito narinig nyo naman ang sabi sa balita na dapat kapag ikaw ay nasa gobyerno nagtrabaho, hindi naman bawal mag-vlog.
Ang problema lang kasi, kapag tayo, katulad yan, mga kasundaluhan, mga kapulisan, wag po kayong sumali sa mga isyong politika at isyong showbiz. Bakit? Isa din po yan sa kadahilanan na matanggal kayo sa serbisyo. Lalo na pag sumali kayo sa mga isyong politikal. Okay lang naman mag-vlog, mga pulis, walang problema. Alam nyo, sa totoo lang, marami akong mga nakilala at meron nga akong isa na laging pinapanood na pulis, yung kapatid ni Mahal. Kilala nyo si Mahal, yung artista, yung maliit? Kapatid nun, si Jason Tesorero, isang pulis. Alam nyo, nagbablog siya, milyon-milyon ang views niya. Alam mo, ang ginagawa niya, tumutulong siya sa mga komunidad kung saan siya na-assign. Yung kapatid ni Mahal, yung artista, yung maliit, si Mahal, yung maliit. Kapatid nun, vlogger, pulis na nakabi sa Palawan, si Jason Tesorero. Patay na po si Mahal. Yung kapatid nun, vlogger. Nagko-content siya. Sa Palawan. Alam mo, milyon-milyon views niya. Pulis yun. Hindi naman sumali sa kaguluhan. Hindi na sumali sa showbiz. Hindi sumali sa political. Tumutulong siya. Hindi man pinagbabawal sa mga pulis, kasundaluhan na mag-vlog kayo. Meron pa nga pulis dyan babae na nananakot. Yan, naalala nyo yung nananakot na pulis, yung babae na, bakit nandito ka? Gabing-gabi na. Magkano kinikita nyo? Tapos bibigyan niya ng pera? Di ba? Dapat ganun. Itulong nyo. Hindi yung mangimasok kayo sa politiko. Alam nyo naman bawal eh. Di ba? Maraming paraan para tumaas ang views. Sabi ni The Barkads Nation, Kent, ano sa palagay mo? Ang alin, ano sa palagay ko? Ang alin? Maraming ganyan. Nakita nyo yung babaeng vlogger na pulis? Yung laging mukintab yung mukha na singkit? Dana, gabing-gabi nandito, bakit nandito kayo sa kalye? Bakit nang ganyan kayong malakas ang boses? Tapos maya-maya, bibigyan niya, ito 5,000, uwi na kayo. Tapos maya-maya, pagkatapos ng content niya, umiiyak yung mga pinagalitan niya kasi binibigyan niya na, tag-2 sakong bigas. Yeah. Sir Elijah Celebre, Miguel Love shoutout po. Ganun dapat, yung nagpa-prank, napanood ko na yung tumutulong yon, di ba? Sabi ni Ka-Vibes. Ganun dapat. Di ba? Marami namang pulis na vlogger dyan. Meron pa ngang isang pulis dyan na yung gwapo, yung binili niya yung banig na, yung matandang nagtitinda ng banig. Na sabi niya, Tay, magkano ito? Sabi ni tatay, 200 lang po, sir. Alam mo ba, nabawal yan paninda mo, ganyan-ganyan. Tapos binigyan niya 1,000. Sabi niya, ay, ang laki po nito, sir. Tapos umiiyak yung matanda. Nung pag-iyak ng matanda, sabi niya, pero hindi ko kunin, tay. Yung banig mo, sa'yo na yan. Ito, ibigay ko na sa'yo, uwi ka na kasi hapon na. Umiiyak yung matanda. Pulis din yun. Di ba? Si MG3, yun, pulis na girl. Sabi ni Ma'am Nanit Osorio. Marami naman pulis dyan. Bakit naman naging million views sila? Na mga yumayaman na nga sa vlog-vlog eh. Bakit kailangan na magiging ganito? Bakit magiging ganito na pulis? Pwede naman ka mag-vlog na ikakatuwa ng sambayanan. At saka huwag kayong magalit na lahat naman talaga ng vlogger may basher eh. Kahit nga tumulong ka, ibabash ka pa rin eh. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng maganda, may basher ka pa rin. Ang daming pulis na mga vlogger wala namang problema. Di ba? Ganun ang gawin. Yeah. Tapos na tayo dyan, mga kababayan. Ngayon, natanggal ka sa posisyon, hindi ka na makapasok sa anumang posisyon sa gobyerno. Tutulungan ka kaya ng mga Duterte? Wala. Hindi ka tutulungan. Walang tutulong sa Duterte. Ito, pangatlo, mga kababayan.